I have over 500 plus comments bookmarked and saved na nasasagutin ko talaga. And if sinabi kong babalikan ko to sa comment, it could mean na sasagutin ko siya today, sasagutin ko siya tomorrow, next week, next month, and dito sa case natin na to, probably next year masagot ko na siya. So simulan na natin ang pagsagot sa mga questions ko na nakapending. Unahin na natin to. Can you create a separate vlog for Parallax and in-depth like mga fees, restrictions, mga ganon? Kasi no, umari na daw siya sa sa fee ng PayPal. Let me start this video by saying, hindi bayad ng Parallax ang video na to. Okay? Kasi natawa ko doon sa last na video ko about Parallax. Sabi, magkano binayad ng Parallax sa'yo? I'm like, so, at least that's out of the way. Let's talk about Parallax. Na-discover ko si Parallax nung namalmaan na naman ako ng pag-hold ng PayPal, and I was looking for a payment platform. So, nag-search ako, payment platform, low fees, high conversion rate. Hanggat maaari, sabi ko, yung madali lang gumawa ng account, eto na lang yung pinakang ano ko yung sana hindi na mahirapan yung mga client ko pag sinabi ko na dito muna ako bayadan. Yun yung isa sa mga priority ko kasi sa mga clients ko, I would say mga 50% sa kanila medyo may edad na. So, hindi na sila ganun ka-comfortable ng paiba-ibang platform. So, doon ko, hindi nag-search, si bakla, nakita ko, ay, Parallax, okay, research tayo, ganyan. So, nakita ko ngayon tong si Parallax, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya, right up front, nung tiningnan ko, straight yung fee niya ngayon ha, hindi ko sinasabi, baka mali nyo magpalit bukas, pero I mean ngayon, is 0.9 lang siya. Yung ibang payment platforms, yung isang ginagamit namin na payment platform, which is Wise, I know nasa 3% siya plus yung 3%, may, on top of that, may ano pa doon, may idadagdag pa ata silang parang 12% something for VAT. So, sabi ko, okay sa akin ng Wise kasi mabilis din siya, 'di ba? But yung pagtingin ko, okay, so eto yung ina-expect ko na payment pero naglalagay pa ako ng buffer doon dahil I know for a fact na meron pa silang ibang binabawas na fees na hindi na nila pinapakita doon sa mismong platform. So may mga charges doon na nababawas pa. Sabi ko, okay din ang Payoneer. Okay din naman yung palitan and all. And I would also have to say na meron ding ibang payment platforms but so far, si Parallax yung nag-match dun sa hinahanap ko. Ang hinahanap ko kasi is number one, madaling gumawa ng account. Yun nga lang, I think at some point, at ito naman yung isa sa mga cons, at some point merong mga nag-e-error kapag ka mag-verify na. And doon naman nasubukan yung gano'n naman kabilis yung customer service nila. And in fairness, yung experience ko, okay naman mabilis yung customer support nila, lalo na doon sa Slack na channel nila. Ngayon, nung mag-email, medyo mabagal sa email, and I think that's something that they can improve on. As a startup company, di ba, there's always room for improvement. So, one of the things that I think Parallax is working on is their infrastructure for 2024, which means na mas mabilis na and mas reliable na yung cross-border transfers ng payments, lalo na sa atin mga freelancers. And mas marami ng possibilities and features. Another thing, speaking of features, is meron silang isang place where you can suggest new features and very responsive sila doon. Pag na-add na nila yung feature na yon, goods na. 'Di ba? As in solved. Next feature, let's check if we can work on that. And they're continuously improving. So there's this feeling na involved ka sa improvement ng isang platform, na kasama ka dun sa paggawa ng platform, hindi lang yung bastang user ka. And it would make sense na in a match ni Parallax yung mga features na hinahanap ng mga freelancers, because whether we admit it or not, tayo yung pinakamalaking chunk ng nakaka-receive ng payment sa mga payment platforms dito sa Pilipinas. If you guys wanna sign up sa Parallax, pwede nyong itry na i-click tong link sa bio ko. Kung hindi naman gumagana yan, copy and paste lang sa Chrome. Ganon din naman sa Instagram, pwede nyong i-click to.
Kung hindi gumana yung TikTok at saka yung Instagram, pwede kayong pumunta sa Facebook ko. Pagkatapos, hanapin nyo lang tong video na to, ililink ko na lang doon yung direct link. Ganon din naman sa YouTube, nasa description box lang siya. So after clicking the link in my bio, makikita nyo na tong page na to. Pagkatapos, lalabas na to, makikita nyo kagad dito sa recommended sites para Lux, i-click nyo lang yon. So you just have to follow yung step-by-step process nila para makapag-sign up ka. And take note, kailangan may ID ka. So kung wala kang ID, I think hindi nila tinanggap yung yung TIN ko. So pinalitan ko siya, nilagay ko yung driver's license. But maalin lang dun yung ginamit ko. And the beauty about it is, you get your own USD bank account details for free. So bibigyan ka na ni Paralax ng USD bank account mo. You can convert to local currencies, yung which is sa atin. Ako GCash talaga yung ginagamit ko dahil mabilis ako sa GCash. Tapos, 2 times faster yung payment niya from abroad and 3 times cheaper siya than traditional payment methods. Pakita ko sa inyo yung fees. So, you can receive payment via ACH bank transfer or wire transfer. May dalawang options na siya. Dati ACH lang, ngayon pwede na rin na wire. Walang laman yung Paralax ko ngayon, but just to set an example, kung wari 1,000 yung ipapadala sa akin, ang ma-receive ko is 55,321, and based to sa live exchange rate with Google wherein $1 is 55.82. Tapos ang processing fee lang niya, again, as I mentioned earlier, is 0.9% at wala siyang ibang ide-deduct kung hindi yung processing fee. That's pretty much it. Unlike other platforms na meron pang mga payment kung saan-saan kinemberloot. Meron din silang tinatawag na comparison table. Gusto mo yun? Eto siya. So, very straightforward yung pinapakita niya na comparison rate with versus PayPal na 2,000 pesos kagad, 2,500 kagad yung fee. And yung exchange rate. Tapos si Payoneer naman is with the fees is 1,641. So makikita nyo kagad yung difference dito pa lang sa $1,000 na to. And the calculations is based on publicly known information. So alam natin lahat na yan yung fee talaga ng mga platforms na nag-compare sila ng rate. So anyway, ano pa ba yung mga nakikita kong pros and cons? In terms of cons kasi wala akong masyadong negative experience pa so far. It's probably because I haven't really experienced any major effect nung mag-transfer na ako sa Paralax nung doon ako nagpapabayad sa mga clients. So anyway, I hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!